Okay, good day everyone. Ano ba gawin natin ngayon? So last time nag-unboxing tayo, 'di ba? Tapos uh, outdoor actual testing, nag-unbox tayo nitong K35 at saka yung R15 na gimbal, 'di ba? And then nag-outdoor testing tayo. So ang gagawin natin ngayon, finalize na natin 'to. Uh, ano naman, reaction or feedback or review. So final natin para tapos na dun para dun sa dalawang gadget. So unahin natin itong gimbal. So ito yung gimbal, pinakita ko sa inyo. Again, recap lang. So plastic lang siya. Hindi siya yung uh, high-end na gimbal. So basic lang siya, no? Side to side lang. Nung pinakita kong demo dati, diba? Yan, no? Side, naka-on siya, naka-on naman siya. So kaya siya nag-stabilize. So naka-focus lang yung position ng ano. Side to side lang siya. So hindi siya high-end, ano? Pinaka-basic lang siya. Yung mga high-end kasi, high-tech na gimbal, meron pa siyang front back eh. May tri-axis, tatlong axis, may pa ganun pa. Side dito, di ba, meron pang tumataas siya. So, kusa talaga siyang gumagano. Yung mga pang professional na yan. Nung tinesting natin siya, makita nyo naman yung feedback natin sa review. Is may alog pa rin siya. Kung talagang alugin mo, kung ganyan, no? Alugin mo siya, lalabas pa rin siya yung shake niya. Kung gaganunin mo talaga siya. So, ang kahit na basic lang siya or hindi pa siya ganun ka high-end, hindi pa ka high-tech. Sa tingin ko, pwede na siya. So, pinakita ko sa inyo gumagana yung clicker or yung shutter. Tapos gumagana naman yung stabilization niya, yung position. Ang masasuggest ko lang is dapat pag-aralan nyo talaga kung paano gumamit ng gimbal. Marami sa YouTube din, may kita nyo na rin doon. Yung review ng learning, yung sa mga learning about paggamit ng gimbal sa mga beginners or basic user. So makikita nyo ron. Kasi meron nga iba, kahit walang gimbal eh. So may video rin sa YouTube na ang title, do you really need yung gimbal? Diba? So, kailangan mo talagang gumamit ng gimbal o hindi naman. So pwede ka naman walang gimbal o yung handle na ganito, kahit na phone lang. So, nakakapag-produce naman sila ng quality. Hindi yung quality, ibig sabihin yung cinematographic, di ko alam kung may ganun term talaga, cinematographic, parang cinematography or movie shots, di ba? So, una-una, ganun din, aralin nyo rin yung mga shots na gusto nyong gawin, gusto nyong kunin. Kasi yung iba, nagagawa naman nila kahit walang gimbal. Or kahit basic lang yung features ng gimbal nila, nagagawa rin nila yung nagagawa ng mga high-tech, na gumagamit ng high-tech na gimbal, nakapag-produce din sila ng same effect, same result. So, ang differences lang, pag wala kang gimbal, syempre, medyo more effort yun, maraming effort. Kasi kung ipoposition mo yung cellphone, yan, wala kang hawak, kailangan stable siya, dapat di pasmado yung kamay mo, dalawang kamay mo. Kung gagamitin mo yung shot, no, yung movement na pag ganun, kailangan stable siya, steady, di ba? Dalawang kamay. Ang problema, pag may obstacles, ipoposition mo talaga yung katawan mo, igagano mo, so igagalo mo siya. Yun, ikaw yung mag-a-adjust. So, yun yung isang feature kapag wala kang ginagamit na gimbal, kahit basic lang siya. So, unlike kung meron kang gimbal, so pwedeng kasing mas madali mo siyang magagawa yung iba, no? Katulad nung position mo, ganyan. Mas stable yung hawak mo. Tapos, mapoposition mo siya yan kung ang shot mo pababa o yung slide, kung mas okay yung grip mo kapag may handle, 'di ba? Move mo siya ng mabagal kung ganung shot mo sliding. Lalo na yung pag ang shot mo is galing doon sa ground, di ko alam yung term eh. Ito yung term. Yung sa plane ground tapos pa ganon. So yung iba kasi ang effort no pag wala kang gimbal, igaganon yung katawan mo, ibababa mo ganon, di ba? Ibababa mo siya ganon. Hindi katulad kung meron kang ganito, since na ano siya, nagmo-move naman siya ng kusa. So nasa ground na, ito na yung pinaka-ground. So magagalaw mo siya pag ano, diba? Mas stable siya. So, okay na siya. So, kaya pag-aralan nyo rin kung paano talaga gumagamit ng gimbal. So, imagine niyo na lang kung yung kahit basic lang yung feature ng gimbal nyo at kaya nyo mag-produce ng the same result na nagagawa ng mga gumagamit ng high-tech or pro na gumagamit ng mga gimbal. So, lalo na ngayon, kung natutunan mo siya, nagawa mo siya, lalo na kung next time mag-upgrade ka, gagamit yun pang edi mas easy na siya, mas madali na siya. So, yun ang isang, nakita ko lang, kung gusto mo munang magpag-aralan, gusto mo gumamit ng
basic lang na gimbal. Kasi minsan inisip nila, bakit ako bibili ng basic na gimbal? Eh di kunin ko na lang, bilhin na lang ako ng high-tech. Diba? So pwede rin yun kung gusto mong ganun. Kasi yun na yun, high-tech na yung pag-aaralan mo. Pero minsan nakita ko hindi pa rin kasi mas depende sa preference mo yun. Kung imagine mo kung ang ginamit mo is parang low-tech lang, pero nagawa mo na siya ng maayos, how much more, pag gumamit ka na ng high-tech, mas smooth, mas easy na siya. Although yun nga lang, kasi meron konting gastos, kasi bumili ka na ng basic, at saka ka nag-upgrade. So, depende sa preference mo yun, ano. Pero, again, tignan nyo, kahit panoorin nyo sa YouTube, yung mga gumagamit ng gimbal, kailangan, pag-aralan yung gamitin, marunong kayong gumamit. Hindi basta-basta gamit lang. Kahit high-tech pa yung binili mo, kung hindi ka marunong gumamit, like yung sa pag nagsha-shot ka ng movement, sa dahan-dahan, pag naglalakad, hindi basta naglalakad lang yun. Kahit na medyo high-tech na yun, umagalaw pa rin yun eh. Hindi kayo basta naglalakad na tumatalbog, umagalaw. May tinatawag pa rin sila ninja move. Yung ninja move, na parang pag naglalakad na parang hindi sumasayad yung paa mo. Parang walang lakad, walang movement. Kaya pag nakita mo, smooth na smooth yung galaw niya. So yun ang mga advice ko. Pwede itong basic na to para sa akin. Ang immediate ano ko dito, review, reaction ko dito is pwede na siya. Kailangan lang alam mo siyang gamitin. Kung hindi naman laging ganun cinematographic ang ang ginagawa mo. Pero sa mga basic na ganun na shots, useful na siya. Napaka efficient na siya para sa ganun. Tapos yun, nagiging ano pa siya, na-stand pa siya. Pwede mo siyang gamitin steady lang. Stand siya. So para sa akin, goods na to. Gimbal, approve to sa akin, pwede na. Basic use, pag-aralan mo siya, goods na siya. Okay? So, kung may rating, syempre 3 to 4 kung 5 ang highest, kasi hindi pa naman siya yung pinaka-high-tech. Okay na siya, pwede na. Nasa around 700 to eh, more than 700. Kung makuha mo siya ng 650 or 600, okay na same quality lang nito. Basic feature ng gimbal. So, goods na siya sa akin. Then, balikan natin yung mic natin, yung wireless mic natin. So, gamit ko siya ngayon. Ito, nandito siya. Hindi mo mapapansin, nakatago lang siya. Ginagamit ko siya. Ang review ko naman dito, so kailangan niya ng app. Mobile lang kasi ginagamit ko. Gusto minimal setup lang. Hindi ako naka-laptop or computer. Hindi ako naka-desktop. Ano naman siya, kailangan mo ng app, yung open camera. So, yun yung para gumana siya kasi considered siya as external mic. Diba? External mic siya. So, hindi siya mapipick up kung basta ikakabit mo lang, naka-video ka ng camera, tapos isasaksak mo lang siya kahit anong gawin mong on dyan. Hindi siya gagana. Kailangan may app siya para ma-consider, ma-detect siya as external camera. Pero eto nga, ginagamit ko siya, open yung sa likod ko. At least hindi masyado maingay, hindi katulad nung wala nito. Kanina rin, tinetest ko talagang rinig na rinig yung ingay sa surroundings. Kaya lang, pag may katabi kang aso, yung aso mo makulit, maingay, tatatawal. Minsan pick up pa rin, depende sa frequency ng sounds na gano'n. Okay, pag sobra talagang lakas ng hangin, dumadaan. Pero okay lang yun, hindi na siya masyadong disturbing, kumbaga hindi na siya masyadong disturbing. Para sa akin, okay na rin siya. As a begin, mura lang ito mga nasa around 300 plus lang to. So, good na siya. Kung gusto mo lang din, wala ka pang masyadong budget, pwede mo na siyang kunin, then upgrade ka na lang din ulit later. Yan. Ngayon, kung try mo siya sa labas, kung sa tingin mo medyo mahina pa rin yung pickup niya kasi dito nga lang siya nilalagay eh. Kaya yung iba hinahawakan eh. Kung nanood ka lang, hinahawakan nila, sinaabot doon, so kung may kausap, pinaabot nilang gano'n. Meron tayong isang bonus feature na papakita ko sa inyo. Kung gusto nyo yung talaga nakadikit sa bibig nyo, meron akong binili dati. Mura lang din to. Ito, professional microphone. Wireless din to. Wireless din siya. Ano yung tsura nito? Ito siya, ganun din. Oh. Meron din receiver. Meron siyang receiver. Tapos, ito yung mic niya. Parang yung sa lapel, yung mga para sa call center, parang ganun yun. So, meron siya, nakabit dito. Diba? Nakabit siya dito. Tapos nakaganyan. Baliktad. Sorry, baliktad. Ayan. Nakatapat siya dito. Pwedeng, basta i-position mo lang siya. Ayan. Pwede mo siyang gamitin. Ganun din eh. Considered as external mic din to. Either, ikabit mo rin doon sa mobile mo. On mo lang din. Agana siya. Ang kagandahan lang, kaya pinipili ko yung mga ganito siya. Kasi may ginagamitan. Ito, katulad ito, may kasama na siyang plug. Pwede mo siyang
gamitin doon sa mga mixer. Kung meron ka mga malaking mixer or mini mixer tulad nito, saksak mo lang siya dyan, no, kung kailangan mo siya, para mas makontrol mo, ma-mix mo yung quality ng audio. O kaya kung meron kang module, tulad yung mga V8 module, mga magamit ng V8 module, same din, meron din tong plug na dynamic mic. Pwede mo siyang gamitin doon. O kaya yung maliliit din na plug, hindi mo na kailangan yung adapter, gamitin mo rin siya. So, diretso siya. Tapos saka may lagay sa mobile mo or kung saan ng output, pwede mo siyang gamitin. So ito, ang professional mic na to, professional microphone, suitable for internet, karaoke recording, instrumental recording, etc. Ayan, binili ko siya, walang specific model nakalagay. Pero nakita ko lang siya dati. Ito proven, nagamit ko. Tested ko na to. Nagamit ko sa actual gig. Nung nag-gig kami, habang nagda-drums ako yung vocals, backup at saka yung lead vocals habang nagda-drums ako. So nagamit ko na sa actual gig. So okay siya. Goods to. Proven na to. Ang ano ko lang dito, ang medyo problema ko lang dito ito. Malambot, masyado malambot minsan. Syempre pag mapalo ka, kumanta ka, pag performance sumakalog, bumababa siya mga ganun, no? Kaya minsan ginaganon ko pa siya madalian. So ang ilang may medyo complaint ko rito. So masyado siyang malambot. Pagka malikot ka, maalog ka, ganun. Ang pwede lang gawin, lagyan mo ng matigas na wiring dito, yung mga electrical wire, pwede yun. Tapos take mo lang na ganun para steady siya. So hindi ko pa nagagawa yan. So gagawin ko later. Pero kung gusto mo ng ganito, mas malapit siya para hindi yan na malayo, pwede mo siyang gamitin. Yan, subukan na yan. Yan yung bonus na review natin ito. Professional microphone for instrumental recording, internet, pero okay, pwede siya. Kahit saan. Right? So, yun. So, na-review na natin yung gimbal natin, yung wireless microphone, feedback, para sa akin goods na siya. Pwede na pakinabangan. And then, yung susunod natin, bago tayo mag-end, may re-reviewin pa ako. I-unbox ako, meron pa akong binili sa Shopee. So, nauna itong dumating kasi doon sa dalawa, pero hindi ko pa siya binubuksan, hindi ko pa siya ina-unbox. Kasi, hindi pa time. So, yung susunod na video, makikita nyo kung ano to. Medyo, ito kasi delikado to, risky na to kasi hindi ko pa siya binuksan more than 1-2 weeks. 2 weeks ago na. So, kung hindi siya gumagana, wala, yari na tayo. Hindi na natin maano to. Pero so far, tinitingnan ko naman, hindi naman siya basag, wala namang sira. So, malalaman niya na lang kung ano to. Later, papakita ko pag in-unbox natin. So, tapos, test natin, of course. Subukan natin. In time. Alright? So, I think, okay na tayo. So, final na. Tapos na, okay na. Pwede na tong A35 at saka R15. Alright? Thanks.